Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita, heto na! PNP Chief Nicolas Torre III, sinibak sa pwesto. Police Lieutenant General Jose Melencio Nartares Jr. nanumpa bilang officer in charge ng Philippine National Police. Peke at palsipikadong geotag photos na posibleng isinumite ng mga tiwaling kontratista, ikinaalarma ni Senador Mark Villar. At Alex Ayala makakalaban bukas ang Spanish netter at WTA 95th rank na si Cristina Buxa. Wala pa man 3 buwang namumuno sa Philippine National Police, tinanggal na sa pwesto si General Nicolas Torre III. Alamin ang iba pang detalye sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Guilliang. Halos 3 buwan matapos maitalaga bilang hepe ng pambansang pulisya, sinibak sa pwesto si General Nicolas Torre III. Kanina umaga, formal ng pinangalanan si Lieutenant General Jose Melencio Nartares Jr. bilang kapalit ni Torre. Nauna nang naging issue ang pag-reassign ni Torre kay Nartares sa Western Mindanao na siyang pumapangalawa sa kanya sa chain of command. Sa sulat na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may petsang August 25, 2025, ipinaalam kay Torre na relieve na siya sa pwesto effective immediately. Ayon kay Bersamin, ang kanyang pagkakaalis sa pwesto ay alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Inatasan na rin si Torre na tiyakin ang tamang turnover para sa tuloy-tuloy na serbisyo ng PNP. Wala namang isinaad na rason sa liham kung bakit tinanggal sa pwesto si Torre. June 2025 nang ma-appoint sa pwesto si Torre, kapalit ni General Romel Marbil na nag-retire na sa serbisyo. Bago maitalaga bilang PNP chief, naging laman ng balita si Torre matapos pangunahan ng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte at pag-raid sa compound ng televangelist na si Apollo Kibuloy sa Davao City. Isa sa mga naging kontrobersiya sa kanyang pamumuno ang ipinag-utos niyang balasahan sa mga matataas na opisyal ng PNP tulad ni Nartares, na kasalukuyang nagsisilbi bilang Deputy Chief for Administration. Nireassign ni Torres si Nartares bilang Area Police Commander sa Western Mindanao, bagay na kinontra ng National Police Commission. Naglabas ang NAPOLCOM ng resolusyon noong August 14 na nagpapawalang bisa sa reshuffle na ginawa ni Torre dahil sa anilay procedural violation. Pero hindi kinilala ni Torre ang resolusyon at tuluyang ipinakilala sa flag raising ceremony ng PNP noong August 18 si General Bernard Banac bilang bagong Deputy Chief for Administration. Parehong miyembro ng Philippine Military Academy Tanglaudiwa Class of 1992, sina Nartares at Banac. Kamakailang gumawa rin ng ingay si Torre matapos siyang makalikom ng 20 million pesos na donasyon at ticket sales matapos ang boxing challenge kay Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Sa ilalim na pamumuno ni Torre, ipinatupad niya ang 5-minute emergency response time policy, mas pinalakas na 911 system, at 8-hour duty ng mga pulis. Michelle Guilliang para sa All TV News, Channel 2. Sa kaugnay na balita, ngayong araw din ay formal nang nanumpa si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartares Jr. bilang officer in charge ng PNP at mamumuno sa mahigit 200 miyembro ng kapulisan. Inilatag na rin ito ang mga plano para sa PNP. Narito ang report. Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartares Jr. O.00542 is designated as Officer in Charge, Philippine National Police, effective August 26, 2025. By the direction of President Ferdinand R. Marcos Jr. Mag-aalas 12 ng tanghali kanina nang ginanap sa Camp Crame, Quezon City ang Assumption of Command Ceremony para kay Police Lieutenant General Jose Melencio Nartares Jr., ang tatayong officer in charge sa PNP. I hereby assume the position as Officer in Charge, Philippine National Police, effective August 26, 2035, and I sign in your presence.
Bilang bagong talagang OIC, nangako si General Nartares na mas paiigtingin nito ang police visibility, partikular sa crime-prone areas. Pagkakasa ng mga masusi at epektibong investigasyon para masakote ang grupo ng mga kriminal. Mabilis dapat ang mga ikakasang pagpapanagot sa mga magkakasala at may krimen. Paiigtingin din ang kampanya laban sa iligal na droga, loose firearms at paglaban sa terorismo. Naniniwala rin si General Nartares sa epektibong risk management plan para mapigilan ang mga krimen bago pa ito isagawa. Gayon din ang pagpapaigting ng protocols para sa kaligtasan ng mamamayan, lalo na tuwing may okasyon at pagtitipon. Susubaybayan din ng pinuno ng PNP ang record ng kanyang hanay para matiyak ang kredibilidad at integridad sa pulisya. Ipagpapatuloy din ang 5-minute response time ng mga pulis tuwing may insidente na programa ng nagdaang pamunuan ni General Torre. We can deny the occurrence of crime through the mastery of community, strategic deployment, and police visibility in crime-prone areas. In the occurrence of crime, we should provide investigative solutions by identifying personalities and groups involved, secure evidence that will ensure their guilt before the court. Through proactive policing, strategies, and strategic partnership, we will ensure the swift apprehension and prosecution of offenders, sending a clear message that crime will not go unpunished. Si General Nartares ay produkto ng PMA Tanglaw Diwa Class of 1992 at underclassman ni dating PNP Chief General Romel Marbil ng Sambisig Class of 1991. Ipinanganak sa Ilocos Sur, malawak ang karanasan at serbisyo nito sa pulisya bilang nagsilbing Ilocos Norte Provincial Director noong 2017. Naging PNP Director for Controllership and Director for Intelligence kung saan bihasa ito sa information gathering. Pinamunuan din ang PNP Calabarzon at NCRPO. Sa kanyang kabataan, miyembro rin ito ng SAF at naikot din ang Basilan, Tawi-Tawi, Negros, Quezon at Laguna. Bago mangyari ang kontrobersyal na balasahan sa PNP sa utos ni General Torre, PNP Deputy Chief for Administration ang hinawakan ni Lieutenant General Nartares na siyang ikalawang pinakamataas na opisyal sa PNP. Pasado alas 12 ng tanghali rin kanina nang manumpa na ito bilang PNP OIC sa harap ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ang mga pananagutang ito na walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kaya nawa ako ng Diyos. Siya nawa ako ng Diyos. Pinabati kita. Nagpahayag ng pag-aalala si Senador Mark Villar sa mga ulat na posibleng nagsumite ang ilang kontratista ng peking geotag photos ng mga proyekto ng gobyerno upang makatanggap ng bayad. Ayon kay Villar, kung totoong nagsumite ng peking litrato ang mga kontratista ay malinaw na panloloko ito at hindi dapat sila makasingil sa gobyerno. Ang layunin anya ng mandatory geotagging ay para masiguro ng gobyerno at ng publiko na ang proyekto ay tunay na ginawa kung saan at kailan ito itinakda. Dapat anyang panagutin ang mga kontratistang nagsumite ng peking dokumento ng proyekto. Kabilang na ang mga pinalsipikang geotag photos at malinaw na pang-aabuso ito sa tiwala ng taong bayan. Nanawagan din si Villar na panagutin ang mga tiwaling kontratista at tiyakin na mapoprotektahan ang pondo ng bayan laban sa ganitong uri ng panloloko. Sa balitang probinsya, halos 4,000 pamilya apektado ng pagbaha sa Buluan, Maguindanao del Sur. At pader na bumagsak sa subdivision sa Zamboanga City nagdulot ng abot dibdib na pagbaha. Detalye ng mabilis na balita, hatid ni Allen Barrera ng E-Media Zamboanga. Bumagsak ang pader ng Philinvest Subdivision dahil sa malakas na agos ng tubig, sanhi ng pagbaha sa komunidad ng Ayudahan Urban Poor sa Barangay Tumaga, Zamboanga City, Lunes kahapon. Ayon kay Barangay Captain Jackie Julian Lim, nagpaalala na siya sa subdivision nung unang bumagsak ang pader noong nakaraang taon na masisira ulit ito dahil hindi buong pader ang inayos kundi yung sira lang.
Dagdag ng kapitan, mas grabe ang epekto ng baha sa Ayudahan Urbanpur ngayon kumpara sa nakaraang insidente kung saan umabot na sa dibdib ang tubig. Inaasahan na magsasagawa ng pagpupulong ang kapitan kasama ang subdivision at LGU para bigyan ng solusyon ang problema. Umabot sa halos 4,000 pamilya ang apektado ng malawakang pagbaha sa Maguindanao del Sur matapos ang 3 araw na pag-ulan sanhi ng pag-apaw ng ilog na konektado sa Rio Grande de Mindanao. Apektado ang Barangay Poblasyon, Barangay Maslabeng, Barangay Popol, Barangay Talitay at Barangay Lower Siling. Pinag-iisipan ngayon ng lokal na pamahalaan kung magdedeklara ng state of calamity dahil sa patuloy na pag-ulan at baha sa lugar. Nanawagan din ng tulong ang LGU sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matulungan ang mga apektadong pamilya ng kanilang bayan. Allen Barrera para sa All TV News Channel 2. Sa sports balita, matapos gumawa ng kasaysayan sa US Open, ay tatangkain ni Pinay tennis star Alex Ayala na muling manalo sa nasabing torneo bukas. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Lacap. Makakalaban ni Ayala ang Spanish netter na si Cristina Buxa na 95th sa WTA rankings. Dala nito ang experience matapos mag-appear sa round 2 ng US Open noong 2022. Kahapon gumawa ng kasaysayan si Ayala matapos maging unang Pilipino na nanalo ng Grand Slam senior singles match sa US Open. Tinalo rin ito ang number 14th sa WTA na si Clara Tauson ng Denmark. Samantala, binati ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkapanalo ni Alex Ayala kahapon na isaan niyang source of national pride. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.